So, dito nga po mga kalingap, mga ka-EDC, Kalingap Edu, dismayado sa vlog ni Dr. Love. So, yan po yung pag-uusapan po natin mamaya mga kalingap, mga ka-EDC. Pero bago po natin ipagpatuloy ang video ito sa mga bago pa lang po sa ating munting channel, huwag po natin kalimutang suportahan ang naman ng Kalingap Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rob. At paunawa, panoorin po muna ang full video bago mag-comment para malaman ang nilalaman nito. So, dito nga po mga kalingap, mga ka-EDC, hindi rin po nagustuhan nga po ni Kalingap Edu nga po yung naging vlog po or sinabi po ni Dr. Love nga po patungkol nga po dito kay Beyonce, dahil isa rin po yun sa dahilan kung bakit nababash din po itong si Beyonce nga po, na sinasabi po ng iba nga po na mga viewers ay masyado na nga daw pong OA po itong si Beyonce, na para bang hindi po siya laki sa hirap. Kumaga marami po tayong mga nababasa po na negative comment nga po dahil dun sa sinabi po ni Dr. Love nga po na nagkasakit nga daw po itong si Beyonce after nga po ng live selling nga po sa Velvet Box. At yan nga po mga kalingap, sabi nga po ni Kalingap Edu na bago pa man po sila nag-live selling sa Velvet Box ay masama na po talaga yung pakiramdam po ni Beyonce, kaya pinainom po niya ng gamot nga po itong si Beyonce, at hindi na rin po niya masyadong pinagsasalita po itong si Beyonce nga po, dahil alam niya na masama po yung pakiramdam po ni Beyonce nga po nung time na yun nung sa live selling nga po. Kumbaga dito po kasi mga kalingap, parang sa sinabi po kasi ni Dr. Love, parang tawag dito yung nasisisi pa yung Velvet Box kung bakit nagkasakit po itong si Beyonce. At syempre hindi rin po nagustuhan po ni Kalingap Edu yung sinabi po ni Dr. Love, kasi ang ang labas po kasi niyan parang syempre yung mga basher, 'di ba? Sasabihin na napabayaan ni Kalingap Edu or itong si Beyonce ay pabaya sa sarili, 'di ba? Yun po yung mga nababasa po natin napabaya nga daw po sa sarili itong si Beyonce kaya nagkakasakit. So yan po mga kalingap, kahit naman po pong gawin po natin, darating at darating po tayo sa punto na talagang magkakasakit po tayo, kahit na sabihin po natin na sobrang po nating alagaan yung sarili natin, sobrang kumbaga nag-iingat tayo pero darating at darating din talaga sa punto na magkakasakit po talaga tayo hindi po yun maiiwasan, lalo na po sa panahon po ngayon na mainit tapos biglang uulan, di ba? Doon po talagang mabilis po magkasakit yung mga tao sa panahon po ngayon, kasi yung biglang uulan tapos aaraw, yun po mga kalingap. Kaya hindi po maiiwasan talaga na kahit na anong ingat ni Beyonce, kahit na anong alaga po niya sa katawan niya, sa sarili niya, talagang may time pa rin po talaga na magkasakit din po itong si Beyonce. Hindi yung sa nag-iinarte itong si Beyonce. At yun nga po mga kalingap, sabi nga po ni Kalingap Edu na wag daw pong masyadong i-baby po itong si Beyonce, lalo na at 18 na rin po itong si Beyonce nga po. Kaya yun nga po mga kalingap, minsan din po kasi itong si Dr. Love, kumbaga hindi naman po tayo kumbaga wala naman po tayong masamang tinapay dito nga po kay Dr. Love, kaso lang may time po kasi na talagang si Dr. Love masyadong OA na yun bang konting tawag dito, konting galaw, kumbaga parang yung lahat pinapansin niya, 'di ba? Dito kay Beyonce, kumbaga lahat is nilalive po niya. Kagaya na lang po niyan, 'di ba? Hindi na po sana dapat niya inilive pa yung mga ganyang pangyayari dito kay Beyonce, na yung nagkasakit lang, masakit lang yung ulo tapos kesyo ganito ganyan, 'di ba? Si Dr. Love, siyempre ang masisisi din diyan minsan, ang masisilip din po minsan diyan ay yung magulang po ni Beyonce, na kesyo pabayang magulang. Alam naman po natin, 'di ba, yung mga basher konting mali talagang binibigyan na po nila ng ibang kahulugan. Kagaya na lang po niyan, 'di ba? Yung dahil doon sa sinabi na naman po ni Dr. Love na nagkasakit si Beyonce, binigyan ng maling kahulugan na naman nitong si Joel Salcedo Siyempre sasabihin na pinabayaan si Beyonce, hindi nagkakakain, kumbaga ginugutom, 'di ba? Alam naman po natin, 'di ba, pag nagla-live selling, may mga pagkain po diyan yung kinukutkot na yung mga biscuit na kung ano-anong mga pagkain po diyan, 'di ba? Sa ating meron pong mga live selling, at nakikita naman po natin yun, 'di ba, na minsan
habang nagsasalita sila, may time na, 'di ba, dumadampot sila ng pagkain, 'di ba? Kaya hindi yan pinapabayaan na kumain po itong si Beyonce. Kumbaga may time lang po talaga, 'di ba? Lalo na sa ating mga babae, may time talaga na kahit na anong gusto nating gumalaw, anong gusto nating may time na yung katawan po natin talagang sobrang tamad, 'di ba? Ewan ko kung kasi ganun rin po yung nararanasan ko, no. May time na yung gustong-gusto mo na meron kang gagawin pero yung katawan natin parang ang tamad-tamad gumalaw na parang gusto natin na humilata lang muna, yung mag-relax-relax, 'di ba? Pero hindi naman sa buong araw wala na tayong gagawin or hindi na tayo kakain, 'di ba? Siguro ganun po yung nangyari po dito kay Beyonce. Hindi sa yung nagpapagutom siya talaga na pinapabayaan na niya yung kanyang sarili. Kumbaga siyempre masama yung pakiramdam ni Beyonce. Nandun naman talaga, 'di ba? Na pag masama yung pakiramdam natin, may time talaga na sobrang tamad din po nating gumalaw, Kumbaga parang gusto natin na nakahiga lang, 'di ba? At tama rin naman po itong si Kalingap Edo na wag masyadong binibaby itong si Beyonce kasi si Beyonce sanay po yan sa hirap, 'di ba? Nakaya nga niya, 'di ba? Yung maglalakad siya ng ilang oras papunta ng school, 'di ba? Tapos nakikilaba para meron silang meron silang may pambili ng makakain, may pangbaon, 'di ba? Kumbaga sanay si Beyonce sa hirap. Kaya hindi sa OA si Beyonce. Kumbaga may time lang talaga na tayo ng mga babae, lalo na pag meron din tayo talagang tamad na tamad tayong gumalaw, 'di ba? Pero hindi naman siguro na as in pinabayaan ni Beyonce yung sarili niya na hindi kumain buong araw, 'di ba? Yung iba lang po kasi ay masyadong OA na, 'di ba? Kagaya nitong si Dr. Love, 'di ba? Na parang lahat na lang yata kasi ng galaw ni Beyonce napapansin niya. Tapos nila-live niya, 'di ba? Kumbaga may time din na dahil din minsan sa mga sinasabi ni Dr. Love ay doon din minsan nababash po itong si Beyonce. At yan nga po mga kalingap, nakita naman po natin yung post nga po ni Beyonce na bumili naman po sila kasama nga ng makakain nga po kasama yung bene po ni Kalingap Edo. At alam naman natin na kaya hindi rin nagustuhan ni Kalingap Edo yung sinabi ni Dr. Love kasi syempre iisipin ng iba na naman na pinabayaan ni Kalingap Edo itong si Beyonce nga po na alam naman natin na si Kalingap Edo ay laging dinadalhan ng makakain itong si Beyonce, 'di ba? Minsan nga Jollibee pa, 'di ba? Sana all Jollibee. Kaya hindi yan pinapabayaan ni Kalingap Edo itong si Beyonce. May time lang po talaga na kahit sabihin ni Kalingap Edo na kumain ka na, huwag kang magpapagutom, etc. etc. At saka danas din naman po natin ng mga babae. May time talaga na kahit na nararamdaman natin yung gutom pero may time na tamad tayong magluto, tamad tayong gumalaw, 'di ba? Pero hindi naman sa buong araw ganun tayo. At saka malaki na po itong si Beyonce, dalaga na. Kaya yun nga, tama nga yung sinabi ni Kalingap Edo na wag siyang masyadong binibaby,